Tingnan na natin yung hinarvest natin na mais. Feeling ko. So, ang nangyari kasi dito guys sa mga mais ko ay ganito. So, ang liit niya lang. So, hanggang shoulder ko lang siguro to. Kasi ako ay 5'4". So, hanggang balikat ko lang. So, parang ang babansot talaga nila. Ang nangyari kasi dito, parang sobrang napaabi yung pagbubulaklak niya. Tapos, sobrang late yung pagtubo naman ng mga bunga niya. So, ayan. So, alam ko pag ganyan is ready to harvest na yan. Kasi natuyo na yung mga buhok. Yung iba nga natanggalan na. So, titingnan natin guys kung nagkalaman siya. Ayan. Pero ko, may laman naman. Pero, ayun nga. Ewan ko lang. Ito pa, halit. Uy, natatawa ako. Pero it's okay guys. Ganun talaga sa pagtatanim. Hindi lahat ng oras sa pagtatanim guys ay successful talaga. May mga time talaga na failed talaga. So, para sa next na pagtatanim ay alam mo na kung ano yung pagkakamali. Kung bakit naging ganito. Feeling ko kasi guys ay nagkaganito to kasi masyadong dikit-dikit ata yung pagkakatanim ko pero parang hindi naman, or sabi ni Ate Sweet Life TV is baka kasi dwarf talaga yung klase ng mga corn o mais na tinanim ko, pero wala naman kasi nakalagay dun sa packet na binili ko nung nagpunla ako na dwarf tong mga to. So ewan ko lang bakit nagkaganito, so kailangan aralin talaga natin next time para perfect na. Tsaka tinanim ko talaga to guys dito sa area na to para sabi ko may takip dito. And guys is kalsada na yan. So akala ko tataas to. Ang plano ko talaga ay ililagay to dito para tumaas siya, para magkaroon ng harang dito. So hindi siya tumaas. At ito nga guys, ito na. So titignan na natin. Unahin natin to. Ito kasi guys ay wala nang dahon. Ayan. Ang sarap naman mag-harvest ng mais kahit na ganito. Ang sarap. Ayan. Ito na guys, no? Titignan na natin yung hinarvest natin na mais. Parang kalahati lang. Ayun o. Pero parang may laman naman guys. Ayan, tignan na lang din natin. Wow! Wow! Tignan nyo guys. Buo siya. Wow! Nice naman. Hindi lang siya humaba guys, pero wala siyang bungal. At ayan, at alam nyo ba guys, kagandahan ng mais din dito sa Australia. Ang tamis talaga ng mais nila dito as in. O ayan guys, so buo siya. Wow! Nice! Tikman din nga natin, katulad ng ginagawa ni Sweet Life TV. Grabe. Hindi yung kinagatan ko, guys, oh. Hindi yung kinagatan ko. Ang juicy niya. Grabe yung lasa niya, parang luto na. Sobrang tamis. Wow! Nice. Grabe. Siguro nga talaga guys, dwarf to. Kasi buo siya oh. Wala kang kabungal-bungal eh. Siguro ito nga yung uri ng mais na dwarf guys. Yung maliliit lang. Hindi talaga sila tumataas. Tapos ayan, tingnan nyo. Walang... Tapos ang lalaki din ng ano niya, butil. Ang sarap. Ang tamis. Parang luto na. Grabe. Grabe, ang sarap naman sa pakiramdam na ito. Ay! Nalaglag. Grabe guys, tingnan nyo. Maubos ko na. Nice. Grabe guys, ang sarap pala sa pakiramdam nito, no? Yung mag-aani ka din ng mais. I mean, nakapag-ani na ako ng mais guys. Nung bata ako, nung nasa Bicol pa kami. Na lang ulit ako nakapag-harvest ng mais na sarili ko pang tanim. Ayun. Kasi noon kasi guys, sumasama ako sa lola ko noon para mag-harvest o magtanim ng mais, tapos mag-harvest kami. This time, ako na nagtanim guys, at ako na nag-harvest. At alam niyo ba guys, first time kong kumain ng hilaw na mais. Yan. Kasi napanood ko to kay Sweet Life TV. Alam niyo naman si Sweet Life TV, si Ate Koy. Ayan, 'di ba? Napanood ko sa kanya na pwede palang kainin yung hilaw na mais. Siyempre, nag-research din tayo at pwede nga talaga, guys. Sarap. The best. Ang tamis. Surprise ako, guys. Kasi, diba, kalahati lang siya. Pero buong-buo na yung laman. Wow.